matanda na yung tao. We all know na very fragile ang kanyang age and health as of now. Anong klaseng puso kaya meron ang gobyernong ito? 'Di ba dapat mas mananatili dito yung pagiging makatao natin, yung humanitarian. Pero sige, bigyan na natin yan sa kanila, saka sa gobyernong ito ngayon. Sabi nga ni Tatay Digong, there will always be a time of reckoning. Kung hindi man ngayon, balang araw, they will reap what they sow. So anyway, maalala ninyo yung time na hindi pa presidente si Donald Trump. Ang lagi nating banggit noon ay humanda-handa kayo pag naging presidente, pag nanalo si Trump, malaki yung pagbabago na mangyayari. Kumbaga worldwide ang magiging effect ng pagbabalik ni Donald Trump. Kaya nga marami sa atin ang sumuporta kay Donald Trump during that time, in contrast with the Joe Biden na under Joe Biden na kuha niyang hawakan sa leeg si Marcos Jr. para dagdagan yung EDCA sites natin. So parang hindi maganda yung Biden administration. Pero to our dismay, nung naging presidente si Donald Trump, immediately ang naging course of action niya is the things that we did not expect. The other way around, and even worse than Biden. Kasi nga, like, for example, yung tariff war, diba? Doon pa lang makikita mo na hindi niya iniisip yung kapakanan, welfare, for the goodness of the world. Kumbaga, idagdag mo pa rito yung pagiging silent niya when it comes to Duterte, because we all thought na siya ay one of the friends ni Tatay Digong. Like, akala natin, sabi niya kasi, pag akong naging presidente in just one day, tatawagan ko yan si Putin, tatawagan ko yan si Zelensky, stop nila yung war. Even Israel, Gaza, wala yan. Pero kabaliktaran. In fact, siya pa yung nag-i-instigate or nag-i-initiate na ituloy nyo yung laban, yung war, kasi ganito, ganyan. We all thought na magkakaibigan sila, Putin, Duterte, siya, pero hindi pala. So nangyari yung pag-kidnap, no? Nagamit natin yung word na kidnap kay PRRD. From that day hanggang ngayon, wala namang say si Putin. But when it comes to Netanyahu, pinagtatanggol niya si Netanyahu against the ICC. We try to connect that nung sinanction ni Trump yung ICC, per se, yung mga judges doon at saka si Karim Khan defending Netanyahu, we all thought na kasama dito si PRRD kasi sinanction niya yung prosecution at yung mga ilang mga judges sa ICC. Pero hindi pala Kung babalikan natin ngayon yan, yung nangyayari na yan ngayon, yung ginawa niyang pag-sanction sa ICC at doon sa prosecution, ginawa niya lang pala yun to set or to send them a message na wag ninyo akong kakalabanin, sundin nyo yung gusto ko, otherwise malalagay kayo sa ganitong sanction. Siyempre ginawa niya yung trade war, tapos itong sanction, kumbaga more on sanction ang ginagawa niya para yung leverage ba, para nasa kanya yung leverage, siya yung may hawak, may control, kumbaga hindi lang sa war kundi dito sa tariff war or sanction, ganun. So sinanction niya yung judges, tapos yung prosecution, I believe sinunod nila yung si Donald Trump. Kasi di ba nga with regard to the warrant of arrest ni Netanyahu, hindi siya na-aresto hanggang ngayon, di ba? Umapak na si Netanyahu sa bansa kung saan pwede siyang arestuhin, pero hindi siya na-aresto. Ngayon, if we try to connect it, natakot yung ICC, natakot yung prosecution kay Donald Trump. Ikaw ba naman ang masanction, di ba? Ano ang connection nito sa nangyaring interim release rejection kay PRRD? Naniniwala ako na yung decision ng ICC has something to do with the Philippine government. And when we are talking about the Philippine
government under Marcos administration, hawak tayo ng West, hawak tayo ng Amerikano. As we have seen already doon sa additional EDCA sites and sa course of action and foreign policy nitong si Marcos Jr., talagang hawak tayo ng US. Even though under Trump administration, regardless Biden, Trump, parehas lang na what they are trying to protect here is the interest of the US. Interest nila. Diba? Nung kasi panahon ni PRRD, wala silang magawa. Kahit na, di ba, ng panahon ni PRRD, if we try to balikan na, babalikan natin. Panahon ni PRRD, nakita natin para magkaibigan si Trump at saka si Duterte. Pero, kung yung course of action ni Trump ngayon, kung babalikan ko noon, na parang magkaibigan sila noon, at ngayon ay ini-ignore niya, siguro noon kasi, wala siyang magawa. They have tried and exert their effort na patumbahin si Duterte using this, Makabayan Bloc and the leftists, ganun, mga progressive groups, ganun. Pero hindi nila nakaya. Nakita nyo naman anong ginawa nila, like yung pinalabas nilang Matu-Batu, yan yung sila Las Cañas at kung sino-sino pinalabas nila, Trillanes, ganito ganyan, anong issue, Farmally at kung ano-ano pa. So basically they have tried to bring down PRRD during that time, pero sa lakas at support ng tao sa kanya, hindi nila nakayanan. So Trump had nothing to do. Walang choice si Trump noong araw. Ngayon may choice siya kasi hindi si Duterte ang presidente, kundi itong kayang-kaya nilang hawakan sa leeg na si Marcos Jr. So everything that's happening in the Philippines has something to do with the direction or compass ng US. So hindi malayong mangyari at hindi kataka-taka na marireject talaga ng ICC yung interim release kasi ayaw nila. Hanggat maaari gusto nilang mamatay na lang si PRRD diyan sa dahig. Hanggat maaari gusto nilang ma-disqualify si VP Sara sa pagtakbo kasi hanggat maaari ayaw nilang makabalik ang isang Duterte kasi naranasan na nila ang foreign policy, ang governance ng isang Duterte. Kumbaga yung trademark ba ng Duterte governance, ayaw na ayaw nila yun kasi masisira yung kanilang kalakaran, yung mga dating bang kalakaran nila, yung dating ginagawa nila. Kapag nakabalik kasi ang Duterte government, hindi na nila magagawa yung halimbawa yung droga nila, yung sugal, yan lahat yung ginagawa nilang, like for example itong flood control, hindi nila magagawa lahat yan pag bumalik ang isang Duterte. So so for me the interim release rejection is nothing unusual, expected na yan, to the point na maybe the people around PRRD, ayoko mang isipin, maybe even some of the lawyers, some of the people around PRRD, kumbaga infiltrated, diba? Kumbaga even yung mga pronouncement ni VP, we don't know if, kasi ito yung sinasabi ni VP, ito yung sinasabi ng abogado, magkaiba sila ng sinasabi. So ginagamit yan ng ICC as reason na hindi aprubahan yung interim release. Kumbaga iba yung sinabi, iba yung sinabi. We don't know ano bang payong binigay kay VP. We don't know kung ano ba yung ginagawa ng abogado. May kakontsaba ba ito o wala? We don't know eh. But clearly it is showing the result of this interim release is merong kanya-kanyang toka na ito eh. Yung tinatrabaho talaga ito na bawat tao meron silang kanya-kanyang function. O ito ka, itong gawin mo. Ikaw naman, attorney, itong gawin mo. O ikaw, go to this, kunwari kasama mo sila sa rally. Ikaw naman, senator, ito, kunwari kakampi mo sila para hindi halata.
Alam mo yung ibig kong sabihin, all of this just to bring down the Duterte, na-devise ito in a very and carefully planned, okay, in a manner na carefully planned. Kumbaga sa luto ay yung ingredients baga carefully na niluluto at sinusunod yung recipe kung paano lutuin para masarap ang pagkain. So iyon lang talaga ang pinaka goal ng administration na ito, is to stop the Dutertes from coming back into power. And hindi magagawa ng Marcos administration ito kapag wala silang backup. Kaya marami sa atin nagtataka, bakit hindi tayo mag people power? Malabo mangyari yung people power kasi wala tayong backup. Unang-una, kailangan natin ng fund. Wala tayong fund. Pangalawa, kailangan natin ng military. Hindi natin hawak ang military, hawak ni Marcos Jr. Yung military na yan, well-funded na yan. Kumbaga, binaby ni Marcos Jr. All of this with the advice or with the assistance of outside forces or outside force. Kaya, itong mga factors na ito, yung pondo, yung military, hindi talaga mangyayari yung people power. Kasi kung babalikan nga natin yung people power noong araw, yung nasa likod ng people power noong araw is funded by the outside force, supported by the outside force, just for them to want to bring down Marcos Sr. administration. And they have done that again with the Estrada. Ganun at ganun din ang ginawa nila. They have tried that with Duterte but they were not able to, diba? So now, because Marcos Jr., nakita niya lahat yung mga yan in the past administration, napag-aralan ni Marcos Jr. yan, na kung susundin niya yung yapak nung mga past administrations, alam niya na babagsak siya. So anong gagawin niya? Kailangan niyang sundin yung outside force na yan. Kasi alam niya na marami siyang bagahe. Like for example, hindi siya makapak ng Amerika. Si Duterte wala siyang bagahe, kaya hindi nila talaga kaya. Si Duterte hindi siya tumanggap ng, halimbawa, hinahanap siya ni Lusyutan, gusto magbigay ni Lusyutan para hindi makabayad ng tax evasion niya. Pero hindi siya ganun So nahirapan sila kay Duterte. Pero alam ni Marcos Jr., marami siyang bagahe, kaya kailangan niyang sumunod sa utos ng outside force. So all of this, including the legal arrest of Duterte, hindi naman mangyayari ito kung walang abiso or utos ng outside force. Otherwise, malalagay siya sa alanganin. So kinailangan niyang gawin yun. Let Duterte be out. Eliminate Duterte. With your help, because you're in power, you're in the government. Kaya magtataka kayo itong mga dilawan. Lagi-lagi, talagang lantaran, talagang anti-Marcos yung mga yan. Pero magtataka kayo ngayon, hinihimod puwet nila. Hindi nila hinihimod puwet. Sinusunod lang nila ngayon si Marcos Jr. or parang all hail praise muna sila kay Marcos Jr. ngayon. Pero pag napabagsak na ang Duterte, sa kanila isusunod yan si Marcos Jr. So, to sum it up with this interim release rejection, this has something to do with the Philippine government and the US government.